Have you ever refused a calling, a mission, or a responsibility due to the sense of your incapability and unworthiness? What should you do when called to do something seemingly impossible in your human might and skill? Mga kapaglaom, discover the secret of facing impossibilities diri lang sa atong Let's Pray Pilipinas, live in Cebu. Sa kabuntagon mga kapaglaon, maayong buntag kaninyong tanan and malipayong adlaw ipapahulay amo na usab kamo nga giabi-abi niining atong programa sa pag-ampo. Yes, kapag laamranan, atong gipasalamatan ng Diyos nga iya na usab dilugwayan ang atong mga kinabuhi ug usa na usab lain na usab nga adlaw labi na gyud adlaw ang ipapahulay. Every day is a miracle mga kapaglaom, mao nga ato gyud nga gipasalamatan ang Ginoo sa gasa sa kinabuhi. tinod ka na kapaglaom, dili na to maligayan nga niining kalibutan adunay lahi-lahi ug daghan nga mga pagsulay nga atong pag-aagian. Apan dako ang atong pasalamat nga pinaagi sa pagpalig-on, pakigistorya diha sa atong buhi nga Ginoo. Kita makabaton og kasulbaran, kalinaw, kalipay og uban ni kami kapaglaom niining atong programang Let's Pray Pilipinas og alang sa atong pagsugod ato kining pag-aampuan. Shall we pray? Dalaygon og mahigugmaon namong Ginoo, daghang salamat ni ining kahigayunan kami usab makabuhat og hiniusa nga pakigampo diha sa imong atubangan. Amo ginahangyo Ginoo ang imong presensya magaanaa dinhi sa among mga kinabuhi. Tingali ang among makapaglaw magatanaw karon adunay mga suliran sa ilahang mga kinabuhi. Kami naghangyo ikaw magaduaw magabisita diha kanila. Bisa pa man Ginoo ang paghatag og dugang kalig-on sa panglawas, sa panguna-una, ilabi na sa espiritual nga bahin Ginoo, madagaya diha kanila. Daghang salamat Ginoo sa iyong pagdungog sa among kanunay nga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga maluluwas. Amen. Daghang salamat kapaglaom Greg. Good morning once again mga kapaglaom and happy Sabbath. Welcome kamo dinhi sa atong tulong-manong Let's Pray Pilipinas. And of course, sa ato ang mga viewers nga naa sa GSAT Channel 37 nagtan-aw karon og sa Facebook. Thank you so much sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo sa pag-ampo. And sugdan na nato sa pagpadala ang mga prayer requests ug duna may mga pagpasalamat sa mga natubag nga mga pag-ampo. Mamahimo pud na ninyong i-send sa mga hotlines nga naa dinha sa inyong TV screens para sa mga wala nagtan-aw sa ilang TV screen kay nag-andam na para sa Sabbath School o for the Sabbath worship, no? Akong ihatag kaninyo ang mga numero sa smart subscribers 0929-3441-777 o galing Globe ang inyong mga SIM cards 0916-5574-777. Ayaw lang mo kalimot sa pagbutang sa mga pangalan kinsa ato ang pag-aampuan, unsay concern or sa atong iampo and tingalig asa mo dapit nagpaampo. Yes, thank you so much kapaglaom Reynan. And of course sa ato ang mga kapaglaom nagatan-aw sa tibuok kalibutan, dinhi particularly usab sa ato ang mga kaigsuonan, mga higugma nato nga kapaglaom. Kung ang imong pinasahi nga mensahe kapaglaom, imong nabati nga confidential o ikaw gusto nga mahimong madugtong dinhi kanamo, maampuan ka sa personal nga bahin usab, tingali matawagan ka, makapaglaom just put the word confidential sa first part sa imong mensahe aron kinintanan atong mabuhat ug usab ikaw mapanalanginan bisa pa man ang katibukan sa imong panimalay. Yes, o dili mga takna ang mga kapaglaom atong tagaan pagtagad ang ato ang mga praise reports tungod kay ang Ginoo wala gayud nagabiya sa tuwa ug nagahatag ka nato og lain-lain nga mga tubag gikan sa tong mga pag-ampo. Humanity namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Happy Sabbath mga kapaglaom ug karong adlaw na napunlay another batch of praise reports, and to start off gikan ni Samboy Bermudo of Zamboanga City. Niadtong February 3, 2023,
She requested nga i-include sa inyong mga prayers ang iyang principal's interview result nga unta makapasar siya. And then April 15, 2023, nagpasalamat siya sa tanang prayers throughout his application in the exchange culture program tungod tanan gyud niyang pag-ampo na tubag. Next is from Inday Lina, Austria, Pagdayaw. Iyang prayer concern is about healing, and niadtong April 12, 2023, nagpasalamat siya sa inyong mga pag-ampo tungod pinaagi sa tabang sa Ginoo nakagawas na siya sa hospital, and naghangyo siya nga atong ipadayon og pag-ampo ang mga iyang himpit nga kaayuhan sa sakit nga asthma. Next is from Attorney DC Dofardio. Iyang prayer concern is about the bar examination. And then pagka April 15, 2023, iyang gipaabot ang iyang dako nga pagpasalamat diha kaninyo og sa atong Ginoo nga gidungog ang iyang mga pag-ampo. Usana siya karon ka abogada uban sa dakong grasya sa Ginoo. Next and lastly is from Jethro Aguda. Nagpasalamat siya sa Ginoo nga iya siyang giubanan sa pag-take og board exam sa Electronics Engineering last April 19 to 21. Thank you mga kapaglaom for sending this wonderful praise reports mga kapaglaom. I hope to read more of them and keep them coming. This has been your kapaglaom Lily Dawn Hala of Hope Channel Cebu, reminding everyone that whatever we shall ask in prayer, if we only believe, we shall surely receive. See you next time for more answered prayers. Yung minimiti namin, eto na. It was God who made it for me. And you know, Guy, that when I ask, He answers. Thank you so much kapaglaom Lily Dunhulo sa maong nga mga praise reports, no? And indeed mga kapaglaom, to every sincere prayer, an answer will surely come because we have a living God and a God who hears ato nga mga yunguan even before we ask siya na sayod ug saon ka na niya sa paghatag ka nato ang atong mga panginahanglan. Busa nini mga taknaa, dili nato dugayon ug atong tagaan sa pagtagad ng atong mga prayer request, rather daghan ta og mga gipang-send sa atong mga kapaglaom nga nagatuog yod nga sila matubag niini. And so atong sugdan sa first batch na atay prayer request gikan ni kapaglaom Jenny Constantino. Before nako pagkabasahon ng iyahang prayer request, akong hangion dai si kapaglaom Renan sa pag-offer og prayer alang kaniya og sa uban pa nga akong pagabasahon, no. Si Jenny Constantino kapaglaom Renan nagapaampo alang sa kadtong mga nibisan kinsa nga adunay balatian og ginahanglan og comfort. So si Baby Aliyah usab atong i-pray alang sa iyang healing. And maingon man si Roxy Castillo sa healing gihapon, and si Leonila Sanggayan alang sa iyahang healing and fast recovery. Okay. Then napod padala gikan ni kapaglaom Edmond Saranya alang sa iyahang pangitaan niya, mangita siya og work rather, kita siya og trabaho, no. And maingon man sab si kapaglaom Rani Boy Paran nga makapastor sab sa iyang interview this coming April 24 tungod kay nagapangita pod ni siya og trabaho kapaglaom Renan. And lastly si ang family Boseo rather nagpadala alang sa iyang anak labi na si Gladys Giselle tungod kay nagaantos ini kinaga-labor kapaglaom Renan alang sa iyang twin nga baby girls nga expected nila nga mo gawas karong April 28 atong i-pray kapaglaom Renan. Yes, mga kapaglaom, bani kami sa pag-ampo. Let us pray. Our Heavenly Father, thank you once again, Lord, for this opportunity nga makatawag na pud kami dinha sa imuhang pangalan, makaduol on behalf sa amo ang mga kapaglaom nga dunay mga suliran. Heavenly Father, daghang salamat nga imo silang gitandog ang ilang tagsa ka mga kasing-kasing nga gi-remind nimo sila nga ang ilahang dalangpanan ikaw lamang gyud, and nakaandam na ang mga tubag para sa mga pag-ampo. Dear Heavenly Father, busa akong giampo nga andamo nimo ang tagsa-tagsa nila ka mga kasing-kasing, dear Lord, nga masayran nila and masabtan kung unsa imuhang pagbuot. Heavenly Father, pipila sa imuhang mga kaanakan dunay mga problema sa ilahang panglawas. Akong gihangyo Ginoong ikaw magabisita kanila, ikaw pa sila Ginoo sa ilahang
mga defects sa ilahang mga panglawas, dear Lord. And when they get the gift of healing nga imong igahatag kanila, hinaot nga sila Ginoo magabalik din na kanimo sa pag-praise sa imong pangalan o magpasalamat sa imong pag-ayo kanila. Dear Lord, I'd like to pray especially sa mga katawhan nga nagsakit and nanginahanglan sa ilahang comfort karon. Especially sa kang baby Aliyah, also sa kang kapaglaom Roxy Castillo, and kang kapaglaom Leonila Sanggayan, dear Lord. Nasayod ka unsa specifically ang ilahang mga kakulian, mga concerns sa ilahang panglawas. Akong gihangyo nga kung duna sila yung mga tambal nga ginatumar karon, kung naaman sila sa balay tambalanan, o apil ang ilahang mga pamilya, dear Lord, ang mga doctors o medical staff nga nag-atiman kanila, akong gihangyo nga ikaw magpakamaayo kanila and magatabang aron sa ilang kaayuhan. Pipila pod sa imuhang mga kanakan, dear Lord, dunay mga pangandoy nga mamahimong licensed professionals, dear Heavenly Father. Dunay mga upcoming examinations, dear Heavenly Father, nga ilahang i-take. So akong giampo especially si kapaglaom Rani Boy para nga makapasar para sa iyahang interview para sa iyang pagpanrabaho. Uban po ni kapaglaom Edmond Saranya, dear Lord, nga nangita pod og trabaho, no? Ang iyang pangandoy nga makaproceed siya sa Bible school para mahimong usa ka pastor, and I hope Ginoo nga imo siyang giliyahan kung asa man gani siya nimo gusto dadon nga dalan, dear Heavenly Father. Ako pong giampo ang mga pipila sa mga estudyante nga maga-take sa board exam this month, dear Lord, and next month para sa mga kapaglaom nga mo take sa electrical engineering board exam, silang kapaglaom Raymar, Bueno, Carl, Marvin, Chris, Enzo, dear Heavenly Father, kapaglaom Adrian, Jeremiah, Israel, and kapaglaom Greg, dear Lord. Ubani sila ugma o sa mga sumusunod nga mga adlaw, dear Heavenly Father. Remind them of the things they have studied, dear Heavenly Father, nga mahimduman nila o matubag nila ang mga pangutana sa ilang examination. Also, kang kapaglaong Maestre Ilyalio and kapaglaong Bind, dear Heavenly Father, nga nag-take og dentistry karon, and kapaglaong Sharon sa iyahang CPA board. Also sa mga mo-take, dear Heavenly Father, sa Philippine Nursing Licensure Examination, sila ni kapaglaong Shelly Canakar, Andre Pilayo, Dwayne Hartzell Talatayod, Arvidale Ukang, dear Heavenly Father, o ang batch Kulea from Mountain View College. Nasayod ka sa ilahang mga pagpangandam, dear Heavenly Father, ang mga desires sa ilahang kasing-kasing. I pray, dear Lord, nga ikaw mag-giya kanila and give them peace of mind, dear Lord, nga ang tanan naa sa imuhang kamot and naa sa imuhang pagbuot. May you strengthen all of them, dear Heavenly Father. Thank you once again, Ginoo, sa kaning privilege nga nakatawag mi sa imuhang pangalan. And we ask that you will forgive us from all our sins. In Jesus' name, Amen. O dagang salamat, no, kapag laumain, kapag laumgrade sa katong mga nagpadala sa ilahang mga prayer requests, no, nga padayon lang ta sa pagpadala. Ginoo lamang ang atuang duulanan kung doon naman gani tay mga suliran. Busa, padayon ta sa pag inampuay, akong ihatag ang panahon kang kapag laom Greg this time ang mag-lead, and then I will read to you the prayers, mga kapaglaom. So I hope inyo po ni i-take note para matabangan ninyo sa pag-ampo. Si kapaglaom Eliazar Tanhay naa sa balay tambalanan karon, mga kapaglaom, atong iampo ang iyang kaayuhan. And let's also pray kang kapaglaom may Merlin, Derder, no? Para sa iyang bana nga si Gregorio Derder nga naapoy balatian karon, naa sa balatian. Let's also pray sa anak ni kapaglaom Lamerisa Alicer Olbata, ang iyang anak naa sa laing nasod,
nanimpad dito atong apil sa pag-ampo nga maayo ang iyang pagpanabaho dito. And let's also pray para kang Romel Gutang nga naapod sa balatian and kang kapaglaom Antonieta Alo nga duna po'y balatian mga kapaglaom. Let's also pray for kapaglaom Merlin Morales Cordero nga duna po'y balatian mga kapaglaom. So ubay-ubay kapaglaom Greg ang naa sa balatian. So atong tabangan sa pag-ampo. Ako ihatag ang panahon kang kapaglaom Greg. Thank you so much kapaglaom Renan sa pagbasa sa atong mga prayer request. And mga kapaglaom, this time, amo gina-invite ang tanan, ikaw nagtanaw karon kapaglaom sa pakigduyog sa atong hiniusang pagampo. Shall we pray? Dalaygon og mahigumao na mo Ginoo, dako among kalipay pagpasalamat sa kinabuhi nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Luyo sa mga pagsulay, mga suliran nga among gibati Ginoo, aduna kami gihapon Ginoo kabahin nga magpasalamat diha kanimo tungod sa maayong butang nga imong gipadangat kanamo. Luyo sa mga pagsulay kami nahimong nahaduol diha kanimo, luyo sa mga kasakit Ginoo kami nakamao nga musampit diha kanimo. Ginoo ni mga taknaa, imong nasayran ang ilang mga kahimtang, ang ilang kabudlayon, ang ilang mga panginahanglan. Imong nakita usab ang ilang pagtuo nga nahimo pang mas malig-on sa paglabay sa panahon luyo sa mga pagsulay. Amo ginaduol diha kanimo Ginoo ang among igsuon nga adunay panginahanglanon. Si kapaglaom Eliezer Tanhay sa kasamtangan asiya na admit sa Socsarjan Hospital diha sa General Santos City. Amo ginaampo Ginoo ikaw magaduaw diha kaniya. Amo usab ginaduol ang pinasay paghangyo ni kapaglaom Merlin Derder alang sa iyang bana nga si Gregorio Derder nga adunay panginahanglanon usab sa iyang panglawas. Ginoo tabangi sila nga imong sistuntian ang ilahang panginahanglanon sa ilahang pinansyal. Ilabi na Ginoo ang pagsalig pagtudi kanimo mahimo pang mas malig-on ug ang gugma magpabilin sa katibukan sa panimalay. Amo ginaampo sila Mirisa Alicer Urbata ang katibukan sa iyang panimalay Ginoo. Inubanan usab sa iyang mga kabataan, ilabi na sa iyang bata nga mubiyahe paingon sa laing nasod. Kami nagaampo Ginoo ikaw magproteksyon diha kaniya nga siya makadangat Ginoo sa iyang destinasyon nga walay mga kakulian. Amo ginaampo usab ang among igsuon ni Saramil Gutang nga adunay panginahanglanon sa iyang panglawas Ginoo, ang iyang kabudlay, ang kasakit nga iyahang atubang karon, iya ginabati karon. Kami nagaampo Ginoo nga ikaw magaduaw, magabisita diha kaniya. Imong ipakunsad Ginoo ang imong libuan nga mga anghel, magatabang, magadasig diha kaniya, labi na Ginoo siya mapuno og paglaom sa iyang kinabuhi. Amo usab ginaduol diha kanimo ang among pinalangga nga igsuon si Antomita Alo adunay panglanon usab sa iyang panglawas. Imo nakita Ginoo ang nagkalilahi nga matang iya ginabati, mga kapait nga iyang ginaatubang karon. Ginoo tabangi siya, pahinumdumi siya sa imong mga saan matag karon ug unya. Aron siya Ginoo mahimong madasig. Amo ginaampo usab si Merlin Morales Cordero sa iyang panginahanglanon sa iyang panglawas pinaagi sa kaayuhan Ginoo. Daghang salamat Ginoo ni ini mga takna ang ilang gipadangat ang ilang pinasay nga pag-ampo ni ining Let's Pray Pilipinas. Kami nagaampo sa padayon Ginoo nga pinaagi ni ini imong tagaan o nagkaigo nga pagtubag ang ilang nagkadaiyang pagsalig pagtuo diha kanimo. Daghang salamat Ginoo sa pagdungog sa among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Amen. Thank you kapaglaom Greg. So mga kapaglaom, at this point, no, kapaglaom mine, kapaglaom Greg, atong tagaag pagtagad ang usa na pod kanindot nga topic, no, kapaglaom. What do we have to discuss today kapaglaom mine? Mga kapaglaom, it's been like about two Sabbats, no? Kapaglaom Renan, that we are talking this significant individual nga naa sa balang kasulatan na very known kaayo even sa mga kabataan, and naa kay nindot nga mga qualities ang mga kinaiyan niya ato sab kana nga makutluan, and ato na ang diskitaon karon kung naa ba ka siya mga weak points kapaglaom Renan. But before that, let me read to you sa ato nga quote of the day. Kini nagaingon, in each true-hearted endeavor to work out His plan, God chooses His agents not because they are perfect, but because through a connection with Him, they may gain perfection. And that is found in Christ Object Lesson, page 330.
no, nindot kayo sa quote of the day pa lang daan kapag laom Greg and kapag laom Renan, ato nang makita ang nindot nga mga topiko. And by the way, mga kapag laom giuluhan ang ato ang topic this taknaa nga we are APM. So din APM kapag laom Renan. And the points that we have to discuss, Adventist Possibility Ministries. Okay, thank you so much for that. No, wala ba ako kabaluan na, honestly. And trivia din na siya. So, mga kapaglaam ang ato ang discussion karon, we will talk about mga dilemmas nga naa ni Moses during that time sa iyang kapanahonan right before siya nihimo nga pamaagi, no, kapag laom Renan, kapag laom Greg, nga madala niya ang mga tao gikan sa Ehipto, ang mga Israelhanon gikan sa Ehipto the moment nga gitawag siya sa Ginoo. And there are keys nga ato ang masuta karon mga kapag laom on how God answered Moses' dilemmas. So unsam din yung mga dilemma ni Moses kapag laom Greg? Daghan kayo mga kapag laom man, kapag laom Renan. And ato nang isa-isahon taod-taod, kapag laom nakabati na baka o nakasulay na baka gitaga ang kagbahin. Kana. Unya, nag-refuse ka, moingon ka, murag di man ko angayan, oy, murag di man ko takos, murag wa man ko Yes. igasa, ingana kapag laom. Muna ang pangutana, actually, kung ako pangutano nimo kapag laom Renan, nakatry ko refuse kay tungod akong gisulayan. Paghuman akong sulay, mga kaigsuunan, nakaingon ka murag apiki man jud pag naa ako diha oy. That's the time nag-refuse daw kapag laom Renan wa niya dugko ni usab. Ako po kapag laom Greg, na yung mga times or even kadaghanan ni kapag laom magbalik-balik ra bag yun, no? Every time bitaw mo balibad ka og sa kabahin and then you go somewhere because you want to be alone or ganahan ka nga murag ganahan ko nga dili lang sa ko mo participate karon labi na every Sabbath ba nagantag bahin kapag laom Renan. I know ka-experience ka relate pud ka ana. And then mo ato kag lain nga church, dili ko mo simba sa church nga usual kay nako ka naglikay lagi ko nga tagaan og bahin. But then pag abot dito ako hinuuntanan. Ikaw pa mo kanta, ikaw pa mag-speaker, ikaw pa mag-lecture kanang inana bitaw. So kanang makaingon ka nga bisag unsaon nimo pag-refuse, bisag unsaon pag-refuse, if God sees nga pwede ka niya magamit, gamiton jud ka, gukod-gukuron jud ka sa Ginoo until you said yes, sige na lang Lord. Wala na ko mabuhat kay ako naman lang usa. Now so ay naa man natin mga I know ka-relate ang mga kapaglaom na to kapaglaom Renan. Ikaw Yes, unsa that's man ba mo ang ma-experience? No, sama sa mga experience siya nila ni kapaglaong mine o ni kapaglaong Greg, no? I'm sure tanan ta dunag yun tay mga panahon nga makaingon ta nga dili ta angayan or maglikay ba ta sa kanang mga bahin. Apan based on experience mga kapaglaong kaning maglikay ta, no, moadto ta laing simbahan lagi kay para dili ta tagagbahin dito kay kung dito ta mo simba sa kato ang usual nato nga gisimbahan. Nailhan na ka. Nailhan na ka, tagaan yung gagbahin permi. Pero sa imong pag-adto sa laing simbahan, sakto gito kapag laong mine, kapila gipod ko ana naka-experience nga dito ko kay mas peaceful dito kay dili ko taga-agbahin, wala koy buhaton Mulingkod dito, ra ka. igora ko mulingkod. Ang ending ana gikan sa school hangtod AY. Oo, gani na. Imo tanan. So Yung makita mga na to tanan. din habang ang Ginoo kung iya kang gitawag dili gyud ka kaikyas ana, Yes. no? Pareha ni Jonah, di ba? Ni tipas mo siya dalan, tinood. gibutang mong gyapon siya asa gid siya padulong. So doon naman tayong mga kagulanan, mga dilemmas, no? Pareha ni Moses. And so atong i-study karon mga kapaglaom kung unsay mga tubag sa Ginoo ni Moses sa iyang katong mga gikagulaan nga mga butang. No? So una din yung madalema kapag laom Greg and kapag laom Renan, he felt that he was nobody. Ang mga kapag laom kung kamuar masubaybay ninyo ang story ni Moses, no, if dili mo familiar gyud tanan in details, makita nato na sa Exodus chapter 3, basaha ang whole chapter and kabalo ka kapag laom Renan, kapag laom Greg. The first time man nibasa ko ani sa details nga gihinay-hinay jud nako siya, gihamay-hamay gid nako siya, nakaingon gid ko nga wow, this is me nga every time God called me in a certain purpose or certain nga service, makaiman ko Lord, fit ba ka ako din ha? Nagi ng question mo doubt gid ka Lord kanang murag sayop man guro sila nga ila kung gipili nga ako din hiya, no? Inana but Oo. kay kanang makaingon ka ila ka mismo sa imong kagalingon kung asa ra ka kutob nga kaingon ka nga kinsa ra magud taon ko para himuon ko nila nga host din ha or kinsa ra Yeah. magud taon ko para himuon ko nila din ha ani nga Oo. kinang inana nga part nako but mo pud na di ay ang na-feel ni Moses that time nga para niya murag
who Wala am na po I? siya. Kung niya pa sa verse 11, who am I that I should go to Pharaoh? Kadi magisugo man siya nga at dito ni Pharaoh na, hala, si Pharaoh, sa kataas kay halang doon kayo, nakisaramang ko na ilhan, bagog ko niya, uyamot ra kay ko, di ba jud ko taga dito, no? So, kumbaga nakipuyo ra ko dito sa iyahang poder, but ngano kaha nga, gitawag man ko sa Ginoo, and what's God's answer about sa iyahang nga dilemma kapag laam, Greg? Ang ingon sa Ginoo siya kapag laom, it says, I will certainly be with you, and this shall be a sign to you that I have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you shall serve God and this mountain. Exodus chapter 3, verse 12. Makaroon, that's the very word of the Lord para kang Moses. Normal dahil ka nga tao kapag lang kumabati ni mo nga di ka angayan sa tubangan sa Normal Ginoo. yun. Kay dili lang kami, dili lang ikaw, ilabi na usab si Moses kapag laong iyang nabati nga dis angayan sa tubangan sa Ginoo. Kay simpleng kinsa ra man taon si Moses nga matubang taon sa tubangan sa Pharaoh Yes. nga hari na anang dako nga nasod kani adto mga kapaglaom. But you know, the Lord God is consistent kapag laom. The Lord God is very firm. Aduna siya dako nga tinguha, adun siya dako nga paglantaw alang kanimo nga dako ang imo mabuhat kung ikaw lamang kapag pagpagamit ya sa Ginoo. Mo na kinabuhi ni Moses kapag lamren. Yes, that's right, no? And there's this, pangita na ko nga verse ba, doon na yung mga verses po nga, makaingon ta nga, ang promise sa Ginoo is to be with us, no? He was there with Moses, and so as ato ang Yes. ato ang kapanahonan karon. And remember na ko ang lyrics sa song, ano bita kapag laam rin nga, he was with Moses, he was with, di ba? Na yan ang yes, song. na yan ang Oo. kanta. So, Oo. tanan bisan kinsaan, if God who was with Moses, na iyahang giubanan bitaw si Moses sa iyahang kawadon, God is also with us. And the same promise ang iyang gihatag alang sa atoan, na every time He will call us for a certain purpose, dili ta niya pagapasagdan. The promise is still true that I will certainly be with you because He is our everything and He is even the King of Kings. No? Yes. So, wala, makayan ka nga, wala agay imposible alang sa iyaha. Sometimes, manggod, when we are called into service, magunaw na manggudayon ta, kung unsay pwede kaya nato mabuhat, mabunga nato, di ani nga certain service. Dili ta magunaw na nga, God is able to do even beyond pa sa pwede na ako mabuhat. Yes. Ano, magbase bitaw ta sa to ang kakayahon, which is very wrong sa DI, and Oo. karon honestly gi-review pud ko ani nga ans nga kuan nga message. So, ang first key mga kapaglawan, be assured of God's presence with you no matter what. Ang Ginoo nga ang presensya sa Ginoo na agid mag-auban sa imo kay ngano siya man nagtawag nimo, biyaan baday kaniya, di ba? Kana lang gani nga thought, siya ni tawag nimo, kung naay person nga mo tawag nimo, moduol ka unya wala day siya naajud na siya inigduol nimo, di ba? So in ana gid ang ato lang is ang pag-answer lang sa call kapag lamon na i-share nga text. Yes, so hinumdaman na to, this is common to us no mga kapaglaom kini nga verse Isaiah 41:10 unsa giingon, fear not for I am with you. Be Yes. not dismayed for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So mao ni siya akong balik-balikon og basa kapag laong mind basta kanang maka-feel ko nga dili man ko fit for this task and Oo. wala man ko kanang kumbaga kakayahan para buhaton ni nga task, no? So we have to remember and to be assured of God's presence with us. And another dilemma kapag laom is Moses was afraid that nobody would believe him. Nganong mahadlok man kaha siya nga wala mo tuo sa iyaha, no? Ngano kaha kapag lamunan. And ang background ani ni Moses that time, nagtago-tago din ni siya kapag Yes. ang Greg. Aday ni siya nabuhat mo gud sa Egypt na Oo. imagine you are not from that land specifically, like nakipuyo ra ka on that specific land na kay nabuhat nga pinakadako kay nga sayop nga makaingon ka nga mura di na gid ko mapakita ni bisan kinsa anang tawhana. I think that's the very reason nga nung nagduha siya from the first place kay naalam mo gud siya nabuhat daan nga mali. And then with sa Wala Lord siya. murag wrong lagi ka gitawag dili man ako dapat din hiya kay unsaon na lang ko patyon ko og samot nila kay gipangita abaya ko nila. He was a fugitive that time and para niya kung mubalik siya dito just to take the Israel from that land, from Egypt, murag dili ina niya mahitabo urag siya pagahinuon may ma-retain dito or ma-detain na kanang pwede siguro patyon na siya or mapriso lang siya. Dili jud inana nga mga possibilities ang iya nga na think during that time. Pero amazing kaayo ang answer sa Ginoo sa iya nga bisan pa magniingon siya no nga
nga, suppose Lord kung dili sila motuon ako dagway bi unsa man imuhang akong buhaton basin niya og kanang unsaon mura ginana ba kung kita mo complain unya kanang unsaon na lang ko. But God's answer makapaglaom na sa verse chapter 4 verse 2 to 5 ana siya unsa man ang naa sa imong kamot. Now, unsa day nang nasa imong kamot. Kanang mo ni ang ato ang ayan tan-awon. Sometimes di ma-overlook bitaw nato kung saan nasa tuang kamot, mura magdili ni useful di lang sa nato ni gamiton. Pero ang sa Ginoo, ang sa during that time, unsa nasa kamot ni Moses, that was a rod, and then God made it into a serpent and gisugo siya no nga guniti ang ang ihang ikog, Yes. and then niti ang ikog and then nahimo siya grad again. So unsa may implication ani mga kapaglaom nga kanangin ana kapaglaom renan. That means nga kung unsay naa sa mga kamot pwede na mahimo sa Ginoo even sa usa ka butang nga dili na to makita nga pwede na siya mahimo. No, daghan og pwede mahimo ang Ginoo ana. And that made us nga murag gina-prove sa Ginoo di kay murag gid-prove sa Ginoo during that time mga kapaglaom nga si ang Ginoo nga nagatawag ni Moses at that time dili mo oy angayan nga dili si Moses mismo ang tuuhan kundi ang Ginoo nga naa ni Moses nagauban during that time ang angayan tuuhan. Yes. So no unsa pa man iyang hulaton. Oo. And besides kapag laong Greg, kapag laong mind, no? Normal siguro na to nga feeling as human beings, but let's not forget nga ang Ginoo no, Ginoo gyud siya, and naa sa iyang mga kamot kung unsaon niya pag enable nga in a way nga ang ato ang mga abilities. Sometimes gani ma-amaze ka kay I witnessed so many people in the church nga kanang dili man pud sila ana ka unsa tawag ani eloquent no sa una, pero grabe gyud sila kadasig and they Bitaw. allowed God to use them para nga musulti, and now makita nimo ang gibuhat sa Ginoo sa ilaha ba nga maayo na kay sila musturya no, because gi-allow nila ang Ginoo nga gamiton sila despite their sa ilang huna-huna nga incapabilities. Yeah, That is that's we right. only have to be available lang gid ay kapag laom Greg. Kanabi tong pangutana ni ang tubag ni kapaglaw Moses. Yan. Kapag laom na Moses. afraid nobody would believe him. Ang credentials man gud niya. Ang iyahang history ba kay ang realidad man gud sa tao sa pagkakaron ambot lang kung existe pa na kaniadto pa jud. That people will judge you according sa imong kagahapon. Ana. O niya, ang nakaapan lang sa kinabuhi ni Moses, Moses actually was a murderer. Na siya gipatay, nga mo nang magduha daw na siya balik dito kung dapit nga asa ni gikan kay dili siya tuuhan kay nga nung muto man mi sa imuha nga ikaw man gani ing ani ang imong gibuhat. But you know, ang pinaka the best nga tubag sa Ginoo sa iyaha unsa may naa sa imong kamot. Sometimes man good mga kapaglaom, we are blinded kumbaga ba, blinded of the things nga naa sa atong kamot. Mawingon ta nga wa man ni silbi tawon oy igo ra man tawon ko mulamano sa mga kaigsuunan, igo ra man ko mo smile, igo ra man ko muluto, igo ra man ko mo ampo. Ngano ginalang man na nimo kapaglaom gagasa man na gikan sa Ginoo kapaglaom renan. Yes, that's Yes. true. And wala ta kabalo no kung unsay mga mabuhat sa Ginoo pinaagi sa imong gihuna-huna nga gamay ra kaayo nimo ang butang Yes. or feeling nimo wala gyud gani ka ana. But no matter how small it is, no, sa ingon sa kanta, when we place it in the Master's hand, mudako na siya. Yes. No? I'd like to emphasize kapag laom Greg sa imong naingon with regards to past ba. Mga kapag laom sometimes bitaw no, kung naatay nakabaluta sa tong self natay nabuhat nga dako kayo nga sala in the eyes of God, and then the moment nga tawgon ta to do something to serve him, murag muuk-uk gid ta. We will shrink nga makaingon gyud ka nga dili jud ko pwede diha Lord, kay i-judge gid ko sa mga tao, especially to those people who know kung unsa akong gibuhat. Yeah. But you know, ang pinakabugat kaayo nga message nga gihatag sa Ginoo dinhi nga ang Ginoo dili magtan-aw sa imong past. Once nakit-an kaniya nga kanang useful gihapon ka of today and in the future, mo na iyahang ginafokusan. Dili bahala na ka og kinsa ka, dili na nimo dapat i-mind. You know, it's ako nabasahan sa mga writings ni Mrs. White sa Christ Object Lesson na it's on sa kanang ingon siya nga usa kuno ni ka pamaagi sa kaaway nga ipahinumduman jud ta kanunay sa atong gibuhat in the past nga you are tainted and then
dili na makita ang reflection sa Ginoo in you. Mao na ang gusto sa kaaway. Always remember nga we should not dwell on that kay dili na di ay para sa Ginoo. Dili na ang Ginoo ang nasighunghong nimo nga ingon oo, ana ka, ingon ana ka. It's the enemy. Kanang murag ingon ka permi lang kanila palayo ka sa kaaway ngadto sa Ginoo because nakita niya nga ang Ginoo ningkamot nga maduol ka niya. So mo ba ana ikontra ba gid niya all the time. So always remember nga kana ato ang past nga dili na mo reason or mo'y kanang basihan nga makakonvict ta og mga souls. Remember, conviction of hearts isn't your work, it's God's. And only let the Lord make you His vessel. So wala lang ingon nga katong sinaw kay nga vessel, katong perfect kay nga vessel, bisag unsa nga vessel, balag tainted na vessel, but what matters most is what's inside the vessel. That's right. So ingon ana. And then the third one, kapag laam Greg. And of course, alang sa atong mga kaigsuunan, mga kapaglaom. Ang third one, kapaglaom nga, nahuna-una ni Moses the time that Moses himself, kapaglaom, was in dilemma because Moses felt incapable of doing. Wadyo'y angayan, wa siya mabuhat ka po. Yes. Sa day ni siya. Anong Ganun siya di siya naka-feel capable? sa ani, no? Oo. Remember mga kapaglaom, si Moses dili siya kaning Mayong istorya. Mayong istorya. no? Mara siya Dili kato ang termino kapag lamang magkanga siya. Oo, gastater. Gastater. Na uban gani kapag nako kailag kapag lamanan nga magkanga siya pero willing ka siya nga mo speaker, mo storya gid siya sa even sa divine worship unsa iyang buhaton og mag-stutter na siya. Magpamatid inana. Para mangita siya og pamaagi aron makaistorya siya, di ba? So si Moses baliktad kay kabalo siya nga mag-stutter siya, maulaw siya. Maulaw siya pero nakalindot kay na ay pamaagi ang Ginoo alang sa iya ha. So hinay kay siya mag-story di ba slow to speech and then slow to tongue kumbaga maglukot-lukot guro niya ang dila siya kayo kalitok or unsa ba yungit baka siya. Pero ana ang Ginoo sa iya ha sa chapter 4 verse 11 and 12 nga who has made man's mouth na balik ta sa creation be kinsa may tag-iyaan ang imong baba kinsa may nagbuhat ana so kini mga kapaglaom ingon ang Ginoo or who makes the mute the deaf the seeing or the blind have not I the Lord now therefore go and I will be your mouth and teach you what you shall say. So since ang Ginoo man ang tag-iya de sa iyahang baba wala na kay angay mabuhat oy kay ang tag-iya na nag-ingon ana dapat ingon na nang kuanon sige paglang That's right, kapag lang mine, kung ako pong ibutang akong self kang Moses for about 40 years kapag laom nga nigawas ko sa Egypt, nya mubalik ko sa Egypt, murag makalibot man siguro ko sa ilahang orihinal nga lengguwahe siguro. Yes, kana po. Nya unsaon po nako pag-explain ka sa ilaha, for example, gikan ko sa lahi nga nasod o nya pagbalik nako diri sa Pilipinas, unsaon po nako pag relate sa ilaha pinagsa Cebuan nga pinulungan kapag although makahinay-hinay ko but pumiingon kag dire-diretso jud murag makita jud nako nga lisod jud ni sa ayos siya. Tingali mo nang pahunaon ni Moses that time. Yes, mo tingali kay sa kadugay sa panahon nga nibiya siya anang lugar. So dili na kay siya fluent mo storya, no? Gawas nga 40 years na nawala. Musulod po dito katong iyahang dili siya katong giingon nimo kapag laumay. siya kaayo mo sa maugid mo istorya. Murag duwa na kabuok, no? Oo. Daghan na kay siya problema. Daghan na kayo siya validated nga suliran bang Gani. validated man ni Ginoo murag di man jud ko Di angayan man si mo dawaton, matugan. Lord. But according pa din niya, mga kapaglam, that God doesn't call the flawless dead to do His work. Dili na siya, hindi ko siya kapili og perfecto nga tao, but those who are humble. Sagaran mo gud kung wala taan nga specific qualities and then kanang gi-equip ta sa Ginoo, mas ma-appreciate nato na dili din gikan sa ato ang mga That's right. kapaglaom. It's from God. So ang ato ang third key is look unto what God can do, not unto what we cannot. Yeah. Lastly, mga kapaglaom, ang dilemma ni Moses is he felt that he was totally unqualified. Related ra ang tanan, no? Pero what makes him feel like he is unqualified, kapaglaom Renan? Nakakuan man gyud siya no, ingon man gyud siya nga wala man katong na-remember na kong ingon ni kapag lumber ganiyan no nga wala siya credentials ba no wala siya dili siya ang saman Siya angayan, kumbaga para niya. Pareha gud sa ato ba sometimes no lesson learned pud ni no sa ato mga kapaglaom ba nga when we see somebody nga
may paman ko anak niya nga Ah. siya man ang naadinha, dili man ganit ni siya doktor, dili man ganit siya whatever particular kay tana. But then no naka-feel sad si Moses ana no, mo ganit na niyang excuse, but ganahan gani unta siya nga lain na lang Ginoo ang isend dito. Ayun na lang gid ko Lord oy. Despite all those kanang kumbaga ilahang paglalisay no nga feeling mo murag nakadaog na gid unta to ang Ginoo gyud kinabi dalan lusot ang Ginoo alang sa iya habot. Despite all those ang iyang gyapon conclusion, Lord di lang jud lagi ko Lord. Lain na lang kaha Lord. Inana gid gyapon fix kaya ang iyang mind nga dili gid siya pero what makes him nga ni said siya yes diri dapitan kapag laom Greg kaya ang Ginoo nag-ingon sa iya nga di man ka kabalong mo storya di man kaani wala man kaani pero naay someone nga duol sa imuha nga pwede na ko magamit kamong duha pag partneray mo and that was his brother si Aaron. So ingon ana and nangita gid paagi ang Ginoo and even day katong ato na emphasize kapag laom sa time nga niingon siya glain na lang nasuko si ang Ginoo nasuko ang Ginoo day ato wala makauyon ang Ginoo pero nangita gyapon siya paagi despite sa iya nga kasuko. So, mga kapaglaom, ato ang key number 4 is let God teach you to see yourself in His perspective, for God's calling is enabling. So, we will be right back mga kapaglaom. Ato ng paghuna-hunaon, ato i-meditate ang mga pulong nga ato ang nabatnan karon, the dilemmas of Moses and your dilemmas as well, and God's answers mo ang na dilemma. We will be right back. sa tiilan ko ang kahayag sa dalan ko. O Diyos, sa gugma mo kaluwasan ko sa kusganong bukton mo ang pagsalig ko. Salig ayaw pagduha-duha, salig o salig na ang Diyos mawang gugma. Ang kasaligan o ginauman ta, siya ang dalan o kamatuoran, ang kinabuhi o kaluwasan. Sa dugo niya ikaw gihugasan, aron ang salata may kapasayloan. Salig ayaw pagduha-duha, salig o salig na ang Diyos mawang gugma. Ang
Yes, mga kapaglaom, no, atong isalig dinha sa Ginoo, atong nahisgutan ganiha ang we are assured of God's presence and that He is with us. Busa kani ato ang mga kakulian, mga suliran karon nga atong gipadala pinaagi sa mga prayer request nga inyong gipadala, ato kanang isalig din to kaniya sa ato ang Dios. So akong ihatag ang panahon kang kapaglaom Greg sa pagbasa sa mga pinadalang prayer request. Yes, thank you so much kapaglaom Renan. Alang sa atong mga kapaglaom nag-send sa ilahang mga prayer request, akong pagabasahon. We have a prayer request alang kang kapaglaom MC Cortez og sa iyahang small baby nga adunay panginanglanon sa panglawas nga nakaron sa Thailand. Amo ginaampo kapaglaom nga imong mabati ni o ikaw makigdugtong kanamo sa inyo sa pagampo. We have also a prayer request for Kenneth Chris Narca nga dili na unta siya magganahan maglaag-laag no uban sa iyang mga barkada no. So na 17 ang edad kapag laumain. Wala na siguro siya tugpa siguro unsa baka ni siya. We'll be praying for you kapag laang pag-ampo gikan sa mahigugmaon nga ginikanan. Tabangi sa pag-ampo alang kang AG Uba, tulo pa lang kabulan to sa hospital, nagsigi na siya og suka kapag laom. We'll be praying for you kapag laom. And from Claire Puras, pag-ampo nga Ginoo magahikap diya siyang kinabuhi, ilabi na sa iyang panginahanglanon sa panglawas nga siya maayo niini. Nasa kasamtangan sa ospital. And we have a prayer request alang kang Kishi Ramiso sa iyang pag-take sa CE board examination nga karong Abril 23, 24 alang sa mga civil engineer in the future kapag be praying for you kapag laom. Mao kana ang atong mga prayer request and aniya si kapag laom main alang sa pag-ampo alang kanatong tanan. Thank you so much for reading Kapaglaom Greg. Before nato pag-ampuan mga kapaglaom, no, let me share to you this very important nga passage found in the prayer book written by Mrs. Ellen G. White. It says, after the prayer is made, if the answer is not realized immediately, do not weary of waiting and become unstable. Waver not. Cling to the promise that faithful is He that calleth you, who also will do it. So, bisag dili patubagon mga kapaglaom, dili gyud gihapon ta mobuhi sa ato ang hugot nga pagtuo nga ang Ginoo able nga mo answer niining tanan. So, shall we pray? Mahimayaon og dalagon na Dios, nakatulong sa gingharian sa kalangitan. Father God, we praise you for who you are. We praise you, Father in heaven, nga ikaw bantay ka na mo matag karon og unya ang ikaw nakakita sa mga amo ang kasakit, sa among mga kalipay, ikaw nakakita amahan even a single drop of tear tungod sa amo ang mga ipangbati nga maybe depressing and stressed or perplexed with everything sa amo ang natabo sa mong sa mga kinabuhi. But Father in heaven, you are faithful and you have always reminded us, dear Lord, nga naakay dako nga purpose pa namo and dili nimo itugot amahan nga makawang ang tanan namo nga mga pagsimba diha kanimo, dili may mong kawang ang tanan nimo nga nasugdan na sa mua, then you will end our lives with nothing. I pray, Father God in heaven, na mahimo kami nga dako nga katabang sa imuha nga buluhaton and you will able to serve the purpose you have for us in a very special way, dear Lord. Kami nagahangyo amahan alang sa mga kapaglaom nga nagatuo nga ikaw takos amahan nga mutubag kanila sa mga pag-ampo, especially sa mga kapaglaom na mo nga naakaron sa balatian. Lord, ikaw nasayod og sikin sa man ni sila, wala may makailan nila, but ikaw nakaila sa iyaha, even naka-number sa ilahang nga mga hairs, o nakabalo ka aha sila sa ilang paglingkod and even sa ilahang nga pagbarog ug sa ilahang mga kasakit. Lord, please be with kapaglaom MC Cortez alang sa iyahang nga anak karon nga naa sa balatian, gamay pa nga bata kini bag-o pa pulahay, and kada sayod Lord isip ko sa kaginikanan sa kainahan nga tan-aw sa magasud-ong sa iyahang anak nga naay balatian daw kumuton ang iyahang nga dughan. But Father in heaven, touch her heart and may it be that you will give her the comfort that she needs. Lord, I pray also you will give her those people nga nasa iyang palibot nga maka-encourage sab sa iyaha og dili makahatag kaniya og
discouragement. And so is true also, Father God in heaven, kapaglaom igbowa tungod kay naa siya karon sa balay nga tambalanan. Mayon man si kapaglaom Claire nga naagya pon sa balatian sa balay tambalanan. Father God, wala mi lain nga nailhan nga mas makaayo pagayod, because you are our great healer, Lord, and you have proved yourself always powerful and faithful and able to do great miracles even to those hopeless na sa among mga mata. Father, we pray na ikaw mag-auban nila, duawon nimo sila sa ilang gihigdaan sa hospital, and may it be, Father God, na ilang mabatyag amahan nga nagyapon ka og naay kalinaw ang ilahang kasing-kasing bisan unsa pa man kalisod or kasayon ang mga procedures nga ilahang i-undergo. And Lord, you will provide them their financial needs as well. Father God, we pray also for isa kag inahan nga naghangyo alang sa iyahang nga anak nga si Kenneth Chris Narca. Lord, usa sa iyahang nga handom nga ang iyahang nga anak mahimo nga mas maduol diha nimo ug malayo sa kalibutan. I pray, Father God, nga imuha ning tagaan og turning point ang iyahang nga anak nga maka-realize si amahan nga aduna pay mas lawak pa nga katuyuan ng iyahang kinabuhi aside niining paglingaw-lingaw kung unsay naa sa kalibutan. May it be, Father God, na kini nga experience siya ang usa ka answer sa prayers sa kiinahan mahimong dako nga testimony wherever Kenneth will go sa iyahang nga pagdako. Lastly, Father God in heaven, na kami kapaglaom nga nagahangyo si Kishi Ramiso alang sa iyahang board exam sa civil engineering nga mahitabo ugma and Monday. Lord, ikaw na sayod sa iyahang mga kahadlok, ikaw na sayod amahan nga doon na siya kahadlok nga unsay result niini, but ikaw na sayod more kung unsa ang iyahang giput nga effort sa pag-andam niini nga adlaw. I pray nga sa iyang paglingkod didto makabaton gyapon siya kalinaw, mas maka-focus siya amahan ug mas makahinumdum pa sa iyahang mga natunan and makabugawas siya sa examination nga area, Lord, nga adunay dako nga smile sa iyahang nawong bisan pa man unsa kalisod tungod kay siya nasayod nga is not taking alone kung dili naa ka sa iyang kilid. Thank you, Lord, for the assurance na dili nimo kami pagapasagdan ang kining mga specific individuals. You will be with them until the end of the days. This I pray na thank you in the lovely name of Jesus. Amen. Thank you, Mga kapaglaom. yes, thank you so much. Mga kapaglaom, we don't have much time, so atong pagpadayunon sa pagbasa ang ato ang fourth batch of prayer request gikan sa ato ang prayer sender from 2994. Atong i-pray nga maulian na sab siya sa iyang nga sakit sa iyang tugo, and ay wala man mas specify kapaglaom ran kung si kinsa ni, but we are sure nga ang Ginoo nasayod niini. And we have more prayer requests from our live. Please include in our prayer our medical mission tomorrow sa A. tomorrow. Lopez. Yes, apil maday ko ani hapit ko malimot. Apil ta. So thank you so much. And tong i-pray sab from Jessan Robles Piquero alang ni Roneza nga sige og sakit ang tiyan. Atong i-pray, and then si kapaglaom Melka Dicero Pagoduan nagapaampo alang sa Dicerdos families, alang sa ilang protection and guidance and faithful sila nga naa sa tiilan sa Ginoo while they are serving God. And I think we don't have more pa, no? Wala naman mo na siguro na alas sa ito ang fourth batch of prayer request. This time, would like to ask kapaglaom Greg to please pray for the fourth batch of prayer request. Yeah, thank you so much kapaglaom mine, and mga kapaglaom, daghang salamat sa imong pagpadangat sa imong pinasa nga prayer request sa atong programang Let's Pray Pilipinas. And this time, please do join us sa ato ang last set sa mga pagampo. Shall we pray? Mahigugmaon ug maluluyon namong Ginoo, kami nagapasalamat diha kanimo sa tanang kaayo nga imong gitagana sa matag usa ka namo. Dili lamang kami nagapasalamat sa tanang kaayo, apan nausab sa tanang mga challenges nga imong gitugod sa among mga kinabuhi nga nagpalig-on dinhi kanamo. Dili kami matagbaw, Ginoo, sa pagtuboy sa imong ngalan tungod sa imong pagkadako, sa imong pagkaginoo dinhi kanamo. Tuod ikaw naghulma sa among mga kinabuhi, imo nakita nasabtan ang among mga nagkadaiyang mga kinaiya. Og ikaw lamang, Ginoo, ang makasabot dinhi kanamo. Amo ginaduol di sa imong atubangan ang among mga kaigsuunan. Ilabi na sa among sender, bisan pa man tuod wala niya nabutang iyang ngalan. Siya nagatuo, nagaduol di kanimo, nagapangayog tabang nga ikaw magaayo diha kaniya. Labaw na siyang balatian may tungod sa iyang dugo. Kami nag-ampo imong giyahan ang mga doktor, sa mga nurses nga mag-atiman diha kaniya. Bisa pa mga tambal nga iyahang pagatumaron kini mag-aayo diha kaniya. Amo ginaampo usab, Ginoo, sa imong
atubangan ang nagkadaiyang mga paningkamot sa imong mga kaanakan, ilabi na sa ilang medical mission. Kami nagaampo ang imong presensya madagaya diha kanila Ginoo. Ikaw usab magahatag maayong panglawas dila kanila aron sa ilahang paghatag sa ilahang serbisyo nga na sa mga kaigsuonan kini mahimong panalangin. Kami usab nagaampo alang sa katibukan sa panimalay ni Melka Diserdo Pagaduan. Siya nagaduol diha kanimo nga ikaw magabisita, magaduaw diha kanila Ginoo ug amo ginaampo ang gugmang magpabilin sa katibukan. Panalangini sila Ginoo sa ilang pinansyal, sa ilang panginahanglanon matag karon ug unya, ang kahamugaway usab sa pangunahuna maga-anaa diha kanila ug usab Ginoo ang pagsalig kalig-on diha kanimo isip nga amo magbubuhat magpabilin. Tuon man Ginoo dili namo mabasa, dili namo maisa-isa ang tanan nga mga pre-request nga gisend sa imong mga kaanakan sa live streaming. Apan imong nabasa nakita Ginoo ang ilang mga panginahanglanon. Ang amo mga kasing-kasing Ginoo nagaduol di kanimo, nagahangayo nga ikaw magatabang sa matag usa kanamo. Dagang salamat Ginoo bisan man sa balaang espiritong kanunay nagalihok sa among kasing-kasing. Sa ngalan ni Ginoong Hesus kining tanan amo ginaduol. Amen. Amen. Salamat kapaglaom, Greg. Thank you so much for praying kapaglaom, Greg. Mga kapaglaom, we are so much thankful as well nga kamo padala sa inyong mga prayer request and among paghulaton ang answer ni Ana. Hopefully nga inyo sa naipadala din aron we will all together rejoice kung unsa ka maayo ang Ginoo. In conclusion, mga kapaglaom, the Lord has a great work to be done and we will bequeath the most in the future life to those who do the most faithful, willing service in the present life. And also, mga kapaglaom, the Lord chooses His own agents. In each true-hearted endeavor to work out His plan, He chooses His agents not because they are perfect, but because through a connection with Him, they may gain perfection, mga kapaglaom. A man will gain power and efficiency as he accepts God's responsibility that places upon you kapaglaom, and with his whole soul seeks to qualify himself to bear them aright. However humble his position or limited his ability, that man will attain through greatness who, trusting divine strength, seeks to perform his work with fidelity according to conflict and courage, page 87. So, na to masayran kapaglaom, I know that kung unsa man na atong mga kakulangon, atong mga doubts sa atong mga kaugalingon, mga kapaglaom, that ang ato ang creator nakaila siya sa atong batasan at sa atong ginahuna at unsa atong na feel, unsa ato ang tan-aw nato kaya, but let's not look into what we can do alone. Ato i-focus atong hunahuna sa unsay mabuhat sa Ginoo para sa ako to enable me para sa iyang buhat. Yes, so the key points mga kapaglaom, and to review lang no, kapaglaom Regan, yes. kapaglaom Renan, the key points nga atong angayan paghinumduman o patragid mga kapaglaom based on the experience ni Moses sa iyahang, even sa iyang mga dilemmas. First, be assured of God's presence with you. Bisan asa ka ang Ginoo nagauban sa imuha. Kaduha, remember that conviction of hearts isn't your work, it's God's. Only let the Lord make you His vessel. Ang ikatulo, look unto what God can do, not unto what you cannot. And then lastly, let God teach you to see yourself in His perspective, for God's calling is enabling. Bisan asa ka, gamiton jud ka sa Ginoo because He knows kung kinsa ka and you are useful. Mga kapaglaom, let us set aside our excuses and accept God's call with a trustful heart. This has been your Kapaglaom Mind of Hope Channel Cebu, reminding you that the Lord is strong, He is a stronghold in the day of trouble, and He knows them that trust in Him. Yes, mga kapaglaom, God's calling is enabling. This has been your Kapaglaom Renan of Hope Channel Cebu saying, cast your burden upon the Lord and He will sustain you. He will never suffer the righteous to be moved. Where God calls kapaglaom, His presence will also abide with you. This is Kapaglaom Greg. Let's pray without ceasing. Kami ang inyong mga kaabag sa pag-ampo din hilang sa Let's Pray Pilipinas, where you don't have to pray alone.